Okay guys, so mabilisan lang to. Papunta ako ng gym. So, sasabihin ko lang, gusto ko lang i-share na mas mababa na yung timbang ko ngayon. Nasa 79 na ako ngayon. Pero yung pants ko, sumisikip siya. So pag sumisikip kasi to, ibig sabihin lumalaki yung legs ko. So, lumalaki tayo guys. Lumalaki pa tayo. Focus lang talaga sa proseso. So ngayon mag-gym tayo. Andun ako sa flow. Andun ako sa flow na na excited akong gawin lahat ng gusto kong gawin. So sobrang ganda ng state ko ngayon. So bali dahil nandito na ako ngayon, alam nyo, para maabot ko tong state na to, na malaking bagay tong vlog yung 7-day, yung commitment ko sa vlog na 10 minutes. Kasi gusto ko talaga to kaso hindi ko siya ginagawa. So every time na hindi ko siya ginagawa, deep inside I feel defeated So paulit-ulit yun everyday. 'Di ba? So kaya alam mo kailangan mo talaga siyang gawin para matahimik na yung yung utak mo So dahil doon nakatulong yun para matahimik yung utak ko kasi kumbaga isa yun sa mga kaya kong solusyonan na naka-altab sa utak ko 'Di ba? So naka-altab siya So paano ba 'yun? Sa PC para siyang para siyang process na hindi mo kailangan. So pag binitawan mo siya, mas luluwag yung yung utak mo. Kumbaga yung capacity mo para mas mag-isip, mas madadagdagan, 'di ba? So tanggalin niyo yung mga proseso o yung mga iniisip niyo na wala namang alam niyo wala namang magandang maidudulot. Okay, so magji-gym na ako. So tapos na ako mag-warm up. Tapos na rin ako may ginagawa kasi ako na nagma-myofascial release ako bago ako mag-gym. Tapos nagdululundag ako ng konti. Yung mga ginagawa akong drills. Tapos tsaka ako mag-gym. Okay? Let's get it guys. Okay guys, 10:30 na. Long day. Muntik ko na naman siyang hindi gawin ngayon, pero non-negotiable nga tayo. Monday to Friday. Nagawa natin siya ulit ngayon. Nagawa natin kaninang umaga. Consistency lang talaga. So, kagaya ng sinabi ko kaninang umaga, ito na yung snowball effect. So, the more na ginagawa natin siya ng paulit-ulit, the more na mas nagiging ikaw na yung gusto mong maging. So for example, ano ba yung gusto natin maging? Yun nga, gusto ko maging consistent sa pagbablog. So ngayon, kung gusto kong maging consistent sa pagbablog, kailangan gawin ko siya palagi. So bali, ang ginagawa na natin, so ano bang ginagawa ng isang consistent na vlogger? Ano yung behavior na ginagawa niya? So yung behavior na ginagawa niya is nagvo-vlog siya every day. Kahit na hindi niya alam yung sasabihin niya or kung ano man. So kagaya ngayon, pagod na ako, hindi na ako makapag-isip, pero ito tayo. So hindi everyday may gana ka. Hindi everyday punong-puno yung utak mo ng ideas. Pero gawin mo lang yung kaya mo. Gawin mo lang yung kaya mo based sa kapasidad mo ngayon. Okay? So, dahil ginawa ko, so ngayon, different scenario na naman to. So, dahil ginawa ko to, sa susunod na mangyari ulit to, alam ko na kaya ko tong gawin ulit. 'Di ba? So, expose nyo lang yung sarili nyo sa iba't ibang klase ng
ng senaryo. So, huwag kayong umiwas. Huwag kayong umiwas. Gawin nyo yung kailangan nyong gawin. Diba? So, kagaya kanina, naiwan ni Mariche yung paper bag niya. Yung Starbucks na paper bag. Usually, sasabihin ko dun, okay lang yun, sandwich lang yun. Iwan mo na yun dun. So, naiwan niya yun dun. Yun yung sasabihin ko dapat. Pero, yun yung kadalasan yung ano ko. Yun kadalasan yung sinasagot ko. Okay lang yan, huwag mo nang balikan. Iwan mo na, sandwich lang naman yan eh. Pero, pera pa din yun, di ba? So, yung babalikan ko lang naman, mahigit ano lang naman yun eh. Siguro, 300 meters lang. So, malapit-lapit lang. So, ang ginawa ko, binalikan ko. So, nung binalikan ko siya, andun pala yung yung wallet namin. Yung isa naming wallet, andun pala. So, mabuti na lang. Nung time na yon, inisip ko, ang galing. Sabi ko, buti na lang. Kung hindi ko binago yung mindset ko, na balikan yun, mas naging hassle pa. Mas naging hassle pa siya later on. Kasi nandun yung may alien card yata kami doon. Nandun din yung mga may mga cards din doon. May mga importanteng bagay din doon sa ano na yun, sa pouch na yun. So, kaya maigi talaga na gawin mo na lang yung best option palagi. So, ano ba yung best option doon sa decision na yun? Balikan. Kasi sayang yung yung sandwich doon, di ba? So, yun lang naman. Last workout of the week nagawa na natin ngayon. So, bukas ang gagawin natin, walang vlog bukas. Saturday, Sunday walang vlog, pero ang gagawin ko bukas, tatakbo ko ng 10K. Tapos Sunday, plano ko ulit tumakbo ng 10K. So, weekdays ang takbo ko, pag may training ako, 3K lang. 3K lang, as in zone 2 lang na 3K. 3 to 5K, zone 2, depende sa pakiramdam ko. Then pag rest day ko, 5 to 10K na zone 2 lang din. So puro zone 2 lang tayo. Doon tayo magpapalakas sa zone 2. Kasi parang lahat ng nakikita ko na na elite runners, ang sinasabi nila zone 2 talaga. Iisa sila na sinasabi na maging patient ka lang dun sa zone 2. Na every time na bumibilis ka, kailangan mong patayin yung ego mo at bumalik ka ulit dun sa zone 2 lang. So far, pasmooth naman ang pasmooth yung takbo ko. This year, kung makuha, parang 3 years na ako 3 years na ako pumapasok sa lottery ng ng Tokyo Marathon. So kung makapasok ako doon, basically kailangan kong mag-train na talaga. Kung magma-marathon ako, kailangan kong mag-train kasi yung 21K na hindi ako nag-training, medyo masasabi ko na sumagad ako doon. Hanggang 21K na lang talaga yung kaya kong takbuhin. So kalahati pa lang yun. Paano kung doon pa lang, tapos magti-21K pa ulit ako, ewan ko kung ano mangyayari sa akin. So, pag nakuha tayo ngayong taon sa Tokyo Marathon, matchechikan na natin yung marathon. So, natchekan na natin yung half marathon. Hyrox, natchekan na natin. Full marathon, natchekan na natin. Ay, hindi pa. Matchechikan na rin yan. So, try lang ng try. So, exciting na marami ka pang pwedeng gawin. Marami ka pang pwedeng explore. So, nandun tayo ngayon. So, okay guys. Tapusin ko na to. Papahinga na ako at sabaw na ako. Antok na ako. Actually, kakain pa pala ako ng chicken breast. So,
hahabol pa ako. So, kailangan ko kumain ng 300 grams ng cooked chicken breast para masapul ko yung yung calorie, yung protein ko today. Okay? So, good night guys. Let's go.